Pero, now let's think of this, even ang pagluluto ay need ng math for measurements and English or accessible recipes. Kaya naman, let's get answered bakit minsan magaling sa math pero hindi sa English, or minsan naman magaling sa English pero hindi sa math. Dito lang yan sa Fact na Fact. Math or English? Bakit parang hindi sila friends? May kakilala ka bang genius sa math pero nahihirapan ng essay? O yung poetics sa tula pero nalilito sa fractions? Same! Pero don't worry, may science behind that. Left brain versus right brain. Old school explanation says, left brain, logical, analytical, numbers. Right brain, creative, intuitive, language, and emotion. Pero ayon, sa neuroscience ngayon, it's more complicated than that. Scientific explanation. Different regions of the brain specialize in different tasks and they work together. Uses areas like intraparietal sulcus for numbers and quantities. Requires working memory and logical reasoning. Prefrontal cortex. Uses areas like Broca's area for grammar and speaking. And Wernicke's area for understanding words and sentences. So kapag mas activated ang math centers mo, you might naturally excel in numbers. Pero baka need mo pa i-develop yung parts for language. Why are some people bad in math? Una, iba't iba pa rin tayo ng utak. Some are visual, some are creative, some are logical. Math needs abstract thinking, minsan mahirap kung hindi mo learning style. Pangalawa, math anxiety is real. Yung kaba pa lang, di ka na makaisip, kaya kahit alam mo, nagbablank na. Pangatlo, naiipon ng lessons. Di mo gets ang fractions, mahihirapan ka sa algebra, sa konting laktaw lang, domino effect na. Apat, teaching style matters. Minsan hindi swak ang method ng teacher sa'yo. Kung walang context or too fast, hindi rin papasok. Panglima, kulang sa practice and confidence. Math is like a muscle. Practice equates to progress. Pero kung iniisip mong, di ako magaling, yun ang humahadlang. Why are people bad in English? Una, di ito ang first language natin. Mas sanay tayo sa Tagalog o dialects. Pangalawa, kulang sa exposure. Kung di mo laging naririnig o ginagamit, mahirap talaga. Pangatlo, nahihiya tayo. Baka mali ang grammar, baka pagtawanan, kaya di makapagsalita. Number 4, English has weird rules. Read and read sounds grammar twists. Nakakalito naman. So why don't they always come together naturally? Your brain might be wired to favor one over the other. It's called cognitive strength or dominance. But that doesn't mean na di mo kaya both. Quick brain hacks to boost both. Math person ka? Try creative writing prompts. Read fiction. Join debates. English person ka? Do daily logic puzzles, budgeting, or learn coding basics. Science says it's all about how you train your brain. Kaya wag limitahan ang sarili mo. Kahit math ka, pwede ka rin maging spoken poet. At kung English major ka, kaya mo ring mahalin ang fractions and algebra. Di mo kailangan pumili, dapat balanced eh. Brainy ka in all subjects, not just one. Ah, ganun pala. Hindi naman pala kailangan maging brainy ka, both. As long as good ka sa isa, goods ka na. Ay, ganun ba yun? Oo, akala ko nung bata ako kailangan Magaling ka sa English magaling at na ako math. sa lahat. Mm-mm. Pero sabi kasi noon, sorry po kung may tatals. Sabi kasi noon, dapat daw, kapag magaling ka sa English, kailangan, susunod na yan na magaling ka na sa math. Kasi kapag hindi ka marunong mag-solve at magbasa ng English, hindi mo masosolve yung math. Sino ka dyan? Thank you, Bakit? teacher. Hindi ba dapat magaling ka muna sa math? Hindi. Before Kasi before words sa English. dapat daw muna before numbers. Yun yung sabi ng teacher na nang bagsak sa akin sa math. Good morning po. Hindi mo na. Hindi, oo, pero yun yung turo niya. Hanggang ngayon, nadadala ko siya kahit hindi mataas yung grades ko doon. At least ngayon, nung nag-college na ako, ganun dapat talaga. Kapag di ba pag may problem solving tayo, more on words. Di ba, hanapin mo si X. Kung saan ka man kasing X ka, hindi ka mahanap-hanap. O, kung ano mang X dyan ang hanapin mo, syempre nakakaintindi ka dapat ng English para ma-solve mo yun. Di Sa ba? bagay nga naman, kumbaga comprehension lang kung paano mo intindihin Oo, yung problem. pero ang mas magaling sa atin, naiipon natin yung pagkain natin dito, hindi natin. Hindi ka nagsasalita ka ng may tinga-tinga, gano'n. Actually, yung lettuce nandito sa akin, kaya biglang tumaba yung mukha ko, pero okay lang yan. At nako,